Sobrang busog na ako nung kung ubusin ko yung isang lunch sa sabot. Di ba? Grabe naman kayo. Feeling ko good for 3 to 4 yung in-order natin eh. No, 4 to 5 daw yun. 4 to 5 yun? Oo. Welcome kayo dito sa Tara Podcast. I'm your host, Jamie. And I'm Jan. So nakita nyo naman, alam nyo na kung nasaan kami ngayon. Ayan, nakalagay na dyan, oh. Iloilo! So may tigil pareho. So yes, andito tayo ngayon sa Iloilo for the 3rd time. So I think unang lalabas tong podcast bago yung mga start ng vlogs natin, no? Yeah, totoo. O kasi sa Monday to. Okay. Nice. Okay, so ang setup natin ngayon sa mga naka-audio episode sa Spotify, nandito tayo sa kwarto. Nasa hotel room tayo. Go Hotels. Yeah. So this is our first time here sa Go Hotels. At maganda yung room natin. Maganda. Nung nalipat na. Yes. So makikita nila yan sa vlog kasi pinakita natin doon yung unang room bago tayo nalipat dito sa magandang room na to. Mm-mm. So kung curious kayo, wait nyo yun siguro mga this Friday. Oh yeah, this Friday yan. Kasi yung vlog na yun is all about our first Day. night or day. Oo. Diba? Day 1 in Iloilo. So yun, Yeah. tama. So captured dun ito, yung paglipat natin dito sa hotel na to. I mean sa room na to. Mm-mm. Tapos itong hotel na to, first time natin dito. At gustong gusto ko siya kasi mahilig ako sa mall eh. Oo, malapit kasi siya sa mall. Oo. As in paglabas mo dito, Mm-mm. or yung same building is nasa Robinsons Mall mismo. Mm-mm. Tapos, hindi to sponsored guys ah. Oo. Walang sponsored sa trip na to. Talagang pumunta lang tayo. Mamaya, sabihin natin sa kaila ba tayo ba nandito. Oo, sige. Pero yun nga, gusto ko lang sabihin na dahil siguro sa observation mo, sabi mo, ikaw city girl ka talaga eh. Oo, totoo yun. Parang, kaya na-appreciate ko kapag yung hotel natin, kahit nasa ibang bansa, merong malapit na shopping street or may malapit na mall. Tapos, sabi mo, ma-window shopping. Window shopping lang. Window shopping lang. Hindi ako magastos. So, gusto ko yung may nakikita talaga lagi. So, tuwan-tuwa ako na may Robinsons Mall within the same building. Kaliwa, may Central Market. Oo. Kanan, Maglalakad ka pa syempre. maglakad ng konti, mga 10-15 minutes. Mga ganun. Sa kanan, Terminal Terminal Market. Market. So, Yeah. busog yung mata ko. Mm-mm. Kasi, hindi lang panay siya tindahan na apparels. Puro pagkain ang nasa loob ng mall nila. Lalo na doon sa Central Market. Yes. Grabe. Kumbaga, di ba, pinansin ko yun. Sabi, parang puro pagkain to. 90% of the stalls is food. Mm-mm. Na bihirang-bihira ko yung makita. Unless that is a food hall or yung mga merkato. Yes. Mga ganun. Pero ito, mall siya eh. Mm-mm. Di ba? Parang, Mall ng pagkain. di ba weird nga eh. Tsaka malalaman mo talaga, foodie talaga ang Iloilo dahil doon sa, meron silang ganon sa isang Central Market na puro pagkain. At siya, parang mga Ilonggo restaurants talaga eh. Mm-mm. Di ba? May pangilan-ngilan na like dito sa Robinsons Mall na lang. Oo. Tokyo, McDo. Jollibee, McDo, na iniwasan nating kainan. Kasi Oo. meron sa Manila nun eh. Mm-mm. So, ang mga tinarget nating kainan, yung hindi usual sa atin. At yung hindi pa talaga natin nakakainan. Yes. Bala ko sana kumain or umulit sa JL Rawitz, Mm-mm. Roberto's kasi mga parang busog sa ating tiyan. Mm-mm. But, ang dami pa nga nilang suggestion eh. Yes. Yung mga Iloilonians natin dyan, sobrang daming Ilonians. suggestion na hindi pa talaga natin natatry even in our second time. Yung nakadalawang trip tayo sa Iloilo. Mm-mm. Hindi pa natin natatry yung mga pagkain na yun. Even the restaurant na yun. Mm-mm. Di ba? Kaya sabi ko, di try tayo ng mga bago dito. Yes. Di ba? Na sobrang happy ako. Mm-mm. Pero alam mo yung pinaka-naiinis ako, Ano? hindi ako masyado nakakaramdam ng gutom. Parang laging busog yung tiyan ko, parang laging nakaumbok na parang hindi ako nagugutom. O parang gusto mo pa mag-food trip ka, so parang hindi ka pa gutom, so paano ka kakain? Oo. Kasi, di ba, parang mas masarap ma-appreciate yung food pag medyo okay, empty na yung tiyan ko, nagugutom na ako ng slight, gusto ko nang mag-food trip ngayon. Yes. Pero pag hindi mo yun na-feel, parang, okay, pahinga na lang tayo sa kwarto kasi busog pa ako. Pero alam mo, that's the beauty ng mga... Beauty? Yes, that's the beauty.
ng mga Iloilonian foods, Iloilonian foods Oo. no? Mga pagkain dito sa Iloilo. Kasi sinabi mo yun one time, parang kumakain tayo sa Carlos. Mm. 'Di ba? Parang nasasarapan ako sa dinuguan eh. Mm. 'Di ba talagang nagki-crave ako sa dinuguan hindi lang dito, kumbaga sa kahit saan. Oo, pag may nakita kang dinuguan para gusto mo try. 'di ba? So yung dinuguan na May yun. ganun pa. Ganun talaga yung naging reaction ko. 'Di ba? Tapos tinikman natin, ang sarap. Yes. Tapos sabi mo, 'di ba OA na lang tayo na parang lahat masarap? 'Di ba Oo. sinabi mo yun? Yeah. Tinanong ko Oo. yun sa'yo. Sabi ko, totoo pa ba to? Lahat na lang, parang wala tayong hindi nasasarapan. Oo. Pero anong sagot ko sa'yo? Nakalimutan ko na agad. Seryoso? Oo. Di ba sinabi ko sa'yo, maintindihan ko yan kung gutom ako. Kung Oo. gutom tayo lagi kumakain na parang, kasi di ba pag gutom ka, lagi kang, ang sarap nito, or di mo alam na gutom ka lang. Baka nasabi mo lang yan kasi gutom ako kaya, Oo. gutom ako kaya ang sarap niya. Oo, parang nag-amplify yung flavors Yeah. pag gutom, di ba? Oo. Nung kumakain tayo, lagi tayong busog eh. Actually, kagabi, ano yun eh, wala naman tayong plano kumain na. Di ba sabi natin, pagbalik natin dito kasi after ng food hall, kasama si Itinerary, si Tina, and Trish. Hi sa inyo! Kasama natin sila kahapon. Sayang, di tayo nakapag-podcast Oo with nga them, eh. no? Next time, pagbalik. So, kasama natin sila kahapon, kumain buong or half day. Oo. Tapos, sabi natin, balik na tayong hotel room. Tapos, baka umorder na lang ng Grab. Oo, kasi busog pa eh. Oo. Ang kaso, pagdating natin dito, hindi pa nalinis yung room. Oo. So, nirequest pa natin ipalinis, ganyan. So, wala tayong choice. Lumabas tayo. Kaya kumain tayo sa Carlos nang hindi pa gutom. Oo. Kaya sabi mo siguro, masarap siya kasi hindi pa tayo gutom pero nasa sasarapan tayo. Hindi pa tayo gutom. Tapos, hindi naman tayo malakas kumain eh. Oo. Di ba? Alam ng mga, ng mga viewers mo yan sa vlogs mo. Oo, na vlogs pinipilit natin. na nga lang natin yun kainin kagabi. Yung favorite kong turon, isipin mo, pina-take out ko pa kasi nga hindi ko na kaya. Yeah. Busog pa eh. Pero naubos mo lahat ng kinain mo, kahit fried chicken lang yun. Di ba? Isipin fried chicken lang. Pero, ako mahigpit ako sa chicken dahil alam mo, hindi ako masyado sasarapan talaga sa chicken. But that fried chicken is good. Yeah. Malinang Pero yung loob. medyo maliit siya. Medyo maliit siya, pero flavor ang inaano ko eh. Sa bagay. Diba? Yung flavor talagang, yung breading, di ba sabi ko nga sa'yo, para siyang upgraded Kanto fried chicken. Di ba? Kasi hindi mo siya malalasahan sa parang Chicken Joy. Yeah, Di mo iba nga. Di ba? Hindi mo siya malalasahan na parang Max. Oo, iba nga yung chicken nila. Iba, di ba? And yung gravy, iba rin. Di ba? Hindi siya lasang commercial gravy. Ewan ko, parang homemade gravy yung lasa. Yeah. Tama nga lang, no? Yung nakalagay doon sa parang slogan nila, yung parang home taste. Di ba? Parang gano'n. Kumbaga, parang ko yun eh. For the past days, talaga, ilang araw lang tayo, no? Parang 4 pang-apat days. na araw to. Pero, hindi ako nakaramdam ng gutom, pero lahat ng nakakain ko masarap. Isipin mo na lang yun, na it sets the boundary na hindi lang dahil gutom ka, kaya ka nasasarapan. Masarap talaga. Masarap talaga. Yun lang yun. Ganun lang kasimple. Tsaka parang hindi tayo hirap dito maghanap ng kakainan. Oo. Parang hirap pa nga akong mamili eh. Sabi ko yun sa post ko sa parang, ito, interesting na naman katabi niya. Ito, interesting din itry. Tapos hindi pa natin natatry yun. Tapos parang gusto ko subukan lahat. Kaso hindi nakakasya kasi ilang kain lang naman per day. 3 to 4. So, mga ganun lang yung matatry natin per day. Tapos, naisip ko, baliktad dito eh. Sa ibang lugar, nahihirapan tayo maghanap saan kakain. Dito, mahihirapan kang mamili saan kakakain kasi ang daming choices. Diba? Even, gusto nga mag-try talaga ng karinderya eh. Oh, let's go mamaya. Mamaya, pero yun nga, sa 3 araw niya, parang gusto ko mag-try. Kaso, pagpunta mo pa lang sa mall, parang nakashackle ka na doon. Ang dami na agad dito na masarap na kainan na. Oo. Di ba? Ito pa napansin ko, as a tinapay girly, ang dami nilang pastryhan. Bakery, pastry shop, cake shop, cafe. Tapos yung mga cafe nila, may kasama na rin minsan na full meals. Nabubulol na. Full meals. So parang, lalo ako nahihirapan, parang, di ba minsan naghahanap tayo. Gusto ko yung kainan, may full meal na, may kapihan din. Dito ang daming ganun. Oo nga. At as a coffee lover, Mm-mm. ang sasarap ng kape nila. Diba? Ano favorite mo doon sa mga na-try nating kape? Ako, Ngayon? Binder pa rin. Kasi, ewan ko, parang gusto nga mag-try ulit ng Binder. Kasi para, chamba lang ba yun? Or something. Kasi nga, sarap talaga nung beans nila eh. But,
ang pinaka-special talaga yung Kucho. Ah. Grabe yun. Kumbaga, ano yan eh, kung coffee lover ka, coffee enthusiast ka, yung Enthusiast. mapapaganon ka. Twa, twa. Ano yun? Ube twa. Ubitwa, mapapaganon ka, Kucho Cafe. Kucho, okay. Kasi ano talaga Specialty. specialty tapos parang hindi na kape. Mm. 'Di ba? Yeah. Yung na-order ko, yung pour over nila, ano siya eh, ibang-iba sa usual coffee natin na matapang. Oo. Yung coffee na yon na order ko is parang tea, Mm. tapos medyo mainit, hindi siya yung super init na parang Oo. madali mo lang siya mainom na ganyan. Tapos parang sabi nga ni Tina, very tita. Oo nga. Kasi sabi ko rin lasang halos parang mas malapit sa tea or wine, hindi pero kape siya ha. Mm. Kasi nga iba yung way pour over which hindi natin usually ginagawa. Yes. Mas lasa mo yung mga spice, ganun. Oo. Tsaka yung inamoy ko, ang ganda nga eh, parang full experience experience. yung ibibigay sa'yo. May mili ka ng beans, tapos yung nga, papaamoy sa'yo yung grounded na beans. Hindi siya amoy kape sa akin. Hindi yun yung naamoy ko pa nag-ice americano tayo sa bahay. Oo. Di ba? Pag nandoon, parang mo amoy cafe. Mm-mm. Di ba? Pag... Oo nga no. Yung bahay natin minsan amoy coffee shop Di ba? pagka Oo. naggagawa ka ng kape. Pero nung inamoy ko yun, Hindi ganun. para kang amoy wine. Isipin mo kape na amoy wine. Nag-agree nga sa'yo si Kuyang Barista, sabi mo, Oo. parang amoy wine. Yes sir, ganun po, ganun. O, di ba? Pwede na ako maging coffee enthusiast. Pwede na akong coffee lover. Pero legit coffee lover, Soral. Pwede na bang ganon? Hindi. Coffee expert. Hindi pwede. Binaray, no? Hindi pa ako coffee expert. Mahilig lang talaga ako sa Oo. coffee. Actually, sa lahat naman parang hindi ko masasabing expert like Mm. sa pagkain, sa travel, sa vlog. But, alam mo yun, we just do our thing. Yeah. Tapos sinishare. Siguro for iba, yes, ang dami na nilang alam. Sa totoo lang, ang dami pa nating hindi alam. Yes. Kaya nga, sarap mag-experience. And siguro, masasabi ko lang expert ako kung siguro nag-aral talaga ako. Mm-mm. Yung tipong may PhD. PhD in coffee, gano'n. O kaya may mga seminar, may mga training. Mm-mm. Kasi experience lang talaga yung mga nakukuha natin sa lahat. Yes. Diba? And preference mo. 'Di ba? So, in-explain mo lang, yun yung naamoy mo doon, yun yung lasa mo doon. So, baka sa iba, hindi ganun. So, Oo, tama. it's okay. Tsaka speaking of preference, yung nga, preference ko, di ba, been there. Mm-mm. Pero alam ko, yung mga coffee lover, most of the coffee enthusiasts or yung mga elitists, they will prefer Kucho over been there because yun talaga yung nakikita mo sa mga competition. But, preference ko to eh. Yeah. Di ba? Oo. Gusto Kanya-kanya, ko- di ba? Tama. Gusto ko yung lasa nun eh. Just like in food. Mm-mm. Ba sabihin kasi ng iba, pumunta ako Iloilo, di naman masarap yung food, hindi naman maalat. Gusto ko kasi yung parang may alat eh. Or may sobrang tamis, Oh my ganyan. God, di ba? Hindi eh. Kasi maiintindihan ko pa yun, 10 years ago, baka ganun yung panlasa natin eh. I remember when we go to Batanes, nabablanda ako sa lasa ng food dun eh. Oo. Speaking of, sige. Diba? Go mo lang. Diba? Kumbaga, baka yung panlasa pa kasi natin, no, more on the salty side pa or the sweet side eh. Yeah. Or yung overpowering side. Oo. Dito sa Iloilo, parang siguro kaka-travel din natin like Japan, Taiwan, Korea na parang hindi naman ganun ka-salty like Manila foods. Parang na-appreciate ko lalo yung yung mga food nila na swak. Oo. Kumbaga yung sinasabi doon pag nanonood tayo ng mga, for example, nung restaurant war, nung mga culinary class wars, yung mga term nila na yung taste nagbe-blend. Or may balance. May balance yun. Yun. Naiintindihan ko na putik, ito yun ah. Kahit pa paano. Oo, parang kasi ganun. hindi ko pa rin 100% sasabihin na, ito yung balance na ganyan. Oo, di ba? Mapapaganyan. Ulit tayo, hindi tayo expert. Yeah. This is just our preference. So, right up our alley yung mga nakakain natin dito. True. Tapos, speaking of, dahil nabanggit mo yung Batanes, gusto ko lang siyang balikan ng konti kasi mahilig tayo bumalik sa lugar kapag gusto talaga natin. Case on point, Japan. 13 times together. Tapos, sa Iloilo, 3rd time. Inisip ko pa, ano pa ba yung mga nabalikan na natin? Boracay, 3 times din. Yeah. Taiwan. Taiwan, 2 times. Oo nga, Sa no? Pilipinas, Mga binalikan natin. oo, parang ano pa lang, no? Ito, Iloilo, Palawan, Yeah, Palawan. Yeah. 3 times. 3 times. Boracay, 3 times. Bicol. Bicol, maraming beses kasi may family.
Tapos Batangas, kasi maraming beses din dahil dun tayo Malapit umakyat ng bundok dati at malapit. Malapit. Yes, Tagaytay, ganyan. Pero sa babalikan, Batanes, hindi pa natin nababalikan. Tapos naalala ko, sabi mo yung food. Gusto kong bumawi ng food doon. Oo nga eh. Kasi, aminado tayo nung unang punta natin noong 2018. Oo. Hindi masyado nating favorite yung food nila. Oo. So baka pagbalik natin, iba na yung preference. Oo. Mali mo, makabawi na, ay, ang sarap pala. Or baka may hindi tayo nasingit-singitan dun na places na foodie talaga. Yeah. So yun. Nabanggit ko lang kasi parang balik-balik tayo. Mahilig tayo sa balik-balik lang. That's why nandito tayo for the third time. At planning na nga agad ng fourth kasi si Tina, binibigyan ako ng itinerary agad na balik kayo, try nyo mag 1 month dito, tapos try nyo mag-Gimaras ulit, tapos daan kayo Antique, Boracay, ibas nyo. Binibigyan na agad ako ng itinerary. Meron pa, Gigantes Island. Gigantes Island kasi hindi pa tayo nakapunta doon. So ayun, parang may ganun tayong may ganun tayong ugali na wala tayong pake kung mga ilang beses tayo babalik doon kasi gusto natin siya. Yeah. Kasi nga, yun na nga, number 1 talaga na point, si Japan. So parang dito sa atin, may ginaganon din tayong lugar kasi nag-start tayo mag-travel locally talaga. And parang medyo bumabalik na ang local travels. Wala eh. Mahal. Mahal ang fuel surcharge eh. Hindi, joke lang. Mahal mag international ngayon. Hindi, tsaka kaya din tayo nakapabalik dito agad sa Iloilo. Kasi syempre, plano naman natin talaga yearly. Kahit paano. Dahil sarap ng food eh. Meron pang dahilan. Yun nga, dahil nga parang practice trip ko Practice nga. trip, So, yes. alam niyo naman, di ba, na-aksidente ako. Mhm. And parang matagal tayo sa bahay, tapos 3 months to be 3 exact. months. Then nagtatry-try tayo ng Paunti-unti, sa no? staycation, Staycation, food trip. mga food tour, tapos onting labas sa mga mall, Mm-mm. 'di ba? Kasi yung conditioning. Conditioning, Hindi yung yes. condition ko, ba mag-alala kayo Yung conditioning ko kasi madali pa ako mapagod, Mm-mm. 'di ba? Tapos bawal pa ako yung exercise, walking lang daw. Bawal ka running. Mm-mm. So, sakto kasi parang, ayun nga, sakto tong ginawa nating trip na to kasi 4 days lang. Tapos kain-kain, trip lang, lakad lang dito. And this is our comfort zone eh. Mahirap Oo, naman. medyo na nga, Oo. alam na natin dito, gumalaw. Yeah. Mahirap naman kung for example maglo-local trip tayo sa iba na hindi natin sanay yung lugar pa. Mm-mm. 'Di ba? I love it kasi adventure yun, but on my state of condition, Oo. doon muna tayo sa comfort zone muna para alam natin, okay, ano ba yung pwede nating i-improve? Kaya ko na ba? Which Speaking is, of, kaya mo na. Okay yun ka nga, naman. Napagod naman ako for the first 2 days, pero kahapon okay naman. Parang mas pagod ka pa kahapon eh. Kahapon. Oo, kasi yung tulog mo, napakasarap eh. Wala nakasilik ko. Oo grabe. Sorry na. Diba? So, parang, pero nung first day, di ba nakita mo parang, Oh. grogi na agad ako, parang pagod ako. Pero kinaya ko, di ba? Nung second day naman, natulugan kita. Oo. So meron pa rin parang talagang mas mabilis ka pang mapagod ngayon kesa dati. Di na ako nagpa-basketball eh. Bawal na daw ako mag-basketball eh. Okay. At least, 'di ba? May sama ng loob mo. Nagsumbong eh, no? Bahala ka dyan. Sabi nila, bahala ka dyan. Ayun nga. So, in short, mukhang kaya na for another trip. So, success naman tong practice trip natin dito. Okay. Even si ate, hi ate, nag-chat pa eh, nag-aalala. Kamusta naman yung ulo mo? Nagtatanong Diba? si ate. Okay. Syempre. Sinong ate? Baka di nila magets. Kapatid mo. Yung kapatid ko, syempre. Yeah. Syempre, sinabi ko, ganun. Kasi diba? uma-acting ka pang ganyan. Oo, kups ako eh. Paano malalaman kung totoo na o hindi? Alam niyo sa puso nag-aaway niyo. tayo dito sa podcast. Alam niyo sa puso niyo na okay lang ako. Kakainis. Nakakaasa. Wait lang. May naalala pa ako. Sabi ni Tina, meron pa siyang binigay. Ito, tatanong ko si audience kaya ako nabanggit. May nabigay siyang 1 month na stay Tawa ko. na around 15,000 per month. Good for 2 na yun. Siyempre, di ko sasabihin kung saan mali mo dun tayo matuloy. Tapos, ngayon, ang gusto kong malaman, magkano ba yung magagastos kung magwa 1 month tayo dito? In terms of food, pamasahe, let's say hindi tayo magluluto. Yun yung gusto kong malaman kasi medyo kino-consider ko siya. Kasi nga,
parang second home. Parang ganun na yung Yeah. dating. Kasi parang nasasanay tayo dito sa Iloilo nga. And walang problema sa food. Ang daming choices, ganyan. So, ang gusto ko nilang malaman ngayon, magkano po ang ating ipe-prepare or magkano kaya yung magagastos namin kung matutuloy yun. Mas mahal kaya ang Japan or mas mura ang 1 month ng Iloilo? Di ba? Ano mas mura? 1 month in Iloilo or 1 week in Japan? Uy, parang maganda yun. Pag natuloy yun, may magkaka-comparison tayo. Pwede natin mabigay sa audience na, eto yung Japan in 1 week, eto yung Iloilo in 1 month. So, versus, no? Compare natin kung kaya ba or, ayun, gusto ko magka-idea. So, sana kung may nakakapakinig hanggang dito sa part na to, comment nyo, magkano ba yun? Magkano ba magiging gastos namin if magwa 1 month kami dito? Oo. Or, sponsoran nyo lang kami. Okay? Para wala na akong magagastos eh. Okay? Tapos dito na tumira, ano? Toka-toka kayo, no? Sa day 1 to day 5, si ganito ang Hoy, sa pagkain, sira day ulo. 6 to day 10. Nagjo-joke lang po siya. Baka seryosohin nyo. Oo nga, I-bash nyo kami. joke dyan. lang po. Hindi natin na kwento. Ano? May first time pa tayong na-try. Ano? Dahil sa kanila. Oo nga pala, yung KBL. Laswa. Laswa. KBL and Laswa. Yun. Simula nung first punta natin dito, tas nag-post na tayo, ang daming nagko-comment nun eh. Try nyo yung laswa, ganyan-ganyan. Tapos sinerch ko, gulay? Talaga? Nire-recommend gulay. Kasi di ba parang usually, crispy pata, lechon, gulay. Gets mo? So, hindi natin na-try sa first 2 trips. Tinry natin ngayon. So, what's your verdict? Yeah, masarap. Parehas. Sabi ko nga yung KBL, hindi siya yung sinigang na asim, hindi siya yung kansi na asim, KBL na asim siya. Kasi soup siya eh. May sarili siyang May lasa. sarili. Tapos yung kulay niya kakaiba. Weird. Actually, weird yung kulay niya for me. Parang munggo na Oo, parang may sabaw, munggo. di ba? Tapos, ewan ko, baka lang doon sa restaurant, baka pwede sa iba't ibang restaurant din, ganun din. May ibang Sarap. version. Or version. Kaso doon sa kainan natin, na sa panoorin na lang nila yung vlog kung saan, ang lalaki ng Cut ng karne. Sarap. Tsaka ang lambot. Parang, hindi ko alam kung grill ba yan, broiler or something. Basta ang lambot niya na parang pag kinain mo. Naubos natin yung large. Isipin mo, ang dami natin in-order nun. Large yung KBL. Naubos natin lahat. Ganun po ang mahina kumain. Oo nga eh. Oo nga, sasabihin nila, sabi nyo mahina kayo kumain, ba't nyo naubos yun? Hindi pa. Vinlog pa naman natin, so abangan nyo yun kasi naubos talaga. Grabe. Ay, sorry, may naiwan, yun lang ka lang. Pero yung mga meat, inubos talaga natin eh. No? May mga sabaw, syempre. Hindi ko na, sobrang busog na ako nung kung ubusin ko yung isang lunch sa sabaw. Di ba? Gabi naman kayo. Feeling ko good for 3 to 4 yung in-order natin eh. No, 4 to 5 daw yun. 4 to 5 yun? Oo. Kaya, naubos. Nakakatawa nga si Kuya eh. Di ba sabi niya wala daw yung regular. Large lang daw meron. Tapos yung sa large, gusto ko talaga matikman eh, di ba? Nandun na tayo Sabi eh. niya, sir, good for 4 to 5 yun. Parang gusto ko na sa isip ko, dalawa lang kami. Kuya, Dalawa lang kami. nagbibilang ka ba? Dalawa lang kami. Paano mo binudol sa good for 4 to 5? Dalawa nga lang. Baka ni-expect niya may May dadating. may darating, no? Pwede. Kasi ang dami natin in-order talaga nun eh. Ang dami. Tsaka nandun tayo nakaupo sa medyo pang-apatan nga. So baka ina-expect nila, kaya umorder na medyo marami, baka may dadating na kaibigan or what. Okay. Kaya tuloy, nung pagka-bill out, sinabi ko tuloy sa kanya, takaw namin. No? Sumagot ba siya? Hindi, natawa lang. Natawa lang. Akala ko oo sir. Hindi, natawa lang siya. Tapos, nagpa-vlog po kayo? Oo, nagtanong-tanong na sa, kasi, kumbaga, linis niya na yung tanong ko. Kasi ayaw niya sumagot ng baka mapaiya pa. baka pagalitan daw siya ng manager. Joke lang. Tapos, yung laswa, yung laswa, siya, soup siya, diba? Tapos maraming gulay. Gustong-gusto ko siya nung umpisa. Eto sorry ako lang naman to. Nung bandang dulo na,
lumagkit na or parang ano ba, naging parang malaway kasi nga may okra and I'm not a fan of okra. Oo, ayaw mo nung okra kahit sa sinigang man Yes, yan, kahit kahit saan, hindi lang doon. pakbet. Parang ako ang taga-ubos ng okra mo. Yes, Di ako ba? taga-uso okra. Yun, pero masarap siya. Masarap. Nung umpisa kasi nahihigop ko pa. Nung bandang dulo, parang kumatas ng todo yung okra. Hindi ko na siya ma-slurp or mahigop yung sabaw. So, Dapat medyo tinigilan ko na. Pero masarap yung sabaw. Dapat pala, binigyan mo ng lahat ng okra sa akin doon sa, sa plate ko para hindi Oo nga, no? Para hindi ko matas. Ano siya kakaiba yung lasa niya. Para siyang pakbet na walang bagoong tapos ginawa mong soup. Exactly. Ganun Diba? nga siya. Ang linis niya. Unang tikim ko pa lang, wow, ang linis. Alam mo, para makuha siguro yun, feeling expert, para makuha yung ganung lasa, dapat fresh yung gulay. Feeling ko, Di ba? Oo. Kasi parang, okay, maganda yung mga gulay na ginamit. Yun nga lang talaga, yung okra talaga eh. Ako lang naman to. Okra is not my best friend. Oo, tagal-tagal namin magkasama as a couple. Laging ganun. Parang di pa rin siya nakamove on sa okra. Ang lagkit kasi. Dati hindi ka kumakain ng gulay, ang dami mo nang kinain ng gulay. Oo nga, no? Pero yung okra talaga ang pinakaayaw mo. Sorry na. Kumbaga, kung yung okra naging tao, siguro kinamumuian mo siya. Grabe. Hindi naman. Pero totoo, tama ka. Hindi ako kumakain ng gulay nung bata ako. Matigas ulo ko. Naku, lola ko, ano yan, pag nakita niya, ay, gulay ulam, sige, pagluluto ko na yung apo ko ng chicken, ganyan, or ipagpiprito ko na siya ng, yes, I miss you, lola. Then, o kaya ipagluluto niya kahit itlog. Kasi alam niya, di ako kakain. So, medyo spoiled ako sa part na yon. Hindi niya ako pipilitin. Pero, habang tumatanda, nagbabago talaga yung I attest na nagbabago ang taste habang tumatanda. I love gulay, except okra. Sorry. Sorry, okra. Diba? Siya lang naman. Sa amin, bawal yun. Kung di mo kinain, di magutom ka. Di wag ka kumain ngayon. May pagka-picky ako nung bata ako. Na parang, or hindi naman picky. Kumbaga, ayoko lang magugas ng plato. Hindi picky yun, tamad yun. Tamad yun, mabilis ako kumain na parang, Picky. konti-konti lang ako kumain. Tapos, babalik na sa kwarto para hindi na mautusan. Daya. Tamad yun, hindi picky. Hindi picky. Pero may na ako kumain dati. Dati pa may na kumain. Same. Pero dahil dito sa Iloilo, malakas na ako kumain. Actually, medyo lumaki nga yung mga chan natin Oo, dito. grabe. Speaking of, nagugutom na ako. Ano oras na ba? Pwede na. Pwede na, no? 11 na ba? Oo, 11 na. So, ayan na naman. Abangan nyo na naman, no? Marami tong vlog. Marami kang Oo, ayun palabas sa pala. vlog. So, sige, bago natin tapusin to, para dun sa mga nag-aabang ng vlog, baka matuwa kayo ngayon kasi mas marami tayong na-vlog at medyo mas mahahaba kasi sa mga past few vlogs ng Iloilo, palagi ako nakakita ng comment na, bitin! Tapos yung iba dun, namimiss kasi nila yung Pilipinas or itong Iloilo din mismo kasi yung iba, Ilonggo. Tapos OFW sila. Yeah. So, namimiss nila, gusto nila makita sa vlog, ganyan. Tapos, nabibitin nga. So, ngayon, mas marami tayong ipapakita. Oo. At saka sana, mas maraming vlogs siguro. Di ko nga alam kung after nito, May isa pa? isa or dalawa pa. Oo, pwede naman kasi nag-enjoy naman tayo i-record. Yeah. So, yun. Hanap na tayo kainan. Oo. Magkakarenderya ba tayo? Gusto mo na bang itry? Gusto ko i-try kasi, talagang parang yun yung isa sa mga gusto ko talaga i-try. Okay. Na pagpunta dito. Kung ano man yan. Reveal na natin. Diba? Makikita naman nila someday. Makikita naman nila sa So, ang target ko talaga yung patahan dyan sa malapit. Patahan. Ayan. So, yeah. Bago natin i-end pala, gusto ko lang sabihin na yung ilinagaan, na try na natin. Oo. Ngayon naman patahan, na iba yung term na nilaga, at pata sa Maynila, guys. Magkaiba po yun. Sa amin, ang nilaga is parang, nilagang baboy, nilagang baka. Yeah. Tapos yung pata, crispy pata lang alam namin. Tapos Or dito, yung pata na may patatim. patatim. Ayun, patatim. Kaya, nung nakita ko yung linagaan, pati yung patahan, curious ako bigla. Kasi baka
Iba siya sa alam natin. Oo. Okay. So dahil dyan, kakain na kami sa Patahan. Follow nyo po yung subscribe kayo sa aming YouTube kasi doon lalabas yung mga vlogs. Tapos dito naman sa Spotify and may YouTube din dito si Tara Podcast. Every Mondays, 5 p.m. Tapos yung vlogs naman sa Jamimoy na channel, Fridays, 6 p.m. Okay? Tsaka, please naman, ano naman dyan dito sa Spotify, baka naman, 5 stars naman dyan, mga Ayan. Taranyans and Iloilonians. Tsaka i-share nyo rin sa mga friends nyo, di ba? Malay nyo, ma-feature din kayo sa mga vlogs. Kasi, Oo, may mga tao dun na na-feature. Oo, Sila kuyang waiter, ganyan. Oo, kasi nga, nagulat tayo na nanonood din pala. Oo, Di ba? ang dami. May mga ilan-ilan na nakaka-recognize ng ating channel dito sa Iloilo. And Nakanood daw. nag-message. Oo, Nag-message pa. nagme-message. And kalabitin nyo kami pag nakita nyo kami kasi namimigay kami ng stickers. Sayang naman ang gaganda ng stickers na yun. Yeah. Di ba? As in, sobrang ganda, pwedeng ibenta. Joke lang, huwag nyo ibenta. Free lang yon, free. Free. So, see you again next week. Thank you for listening to the Tara Podcast. Bye! Bye! Kain na kami! Kain na kami! Kain na kami! Kain na kami!